Hinatid na ni Jiangli si Chanley sa tabi ng ilog. Mga 100 metro pa ang layo mula sa kanilang nayon. Nagtataka si Chanley at sinabing, "Kapatid na Jiangli, pwede mo ba akong niatid sa kabilang ilog? Sa ganitong panahon at pangangatawang ko, mahihirapan akong maglakad pabalik. Konting apak na lang naman ang pedal ng gasolina." Nang marinig ito ni Jiangli, magdahilan ito. "Ang sasakyan ko ay dumudulas ang gulong sa yelo, kaya hindi ako makakatawid." "Di ba ang sasakyan mo ay pangnyebe?" tanong ni Chanley. Sumagot lang ang simple si Jiangli. "Oo, pangnyebe nga ang sasakyan ko, pero hindi naman pangyelo." Pero sa isip ni Jiangli, sa kabila ng ilog ay ang bahay at baluarte nito. Alam ko na lubos ko nang nakuha ang loob niya bilang tagasunod. Pero dahil sa ginawa niyang pagkontrol at pagbidak sa yelo kagabi na nagpatigil sa aking sasakyan na kung sakaling malakas ay baka naulog ako sa ilog. Kaya dapat pa rin akong mag-ingat at huwag magpabaya. Naramdaman ni Chanley na hindi makatotohanan ang dahilan ni Jiangli, pero hindi na ito kumibo at nagtanong. Sumunod na lang ito at nagtanggal ng seatbelt para bumaba sa sasakyan. Bago bumaba si Chanley, sinabihan pa siya ni Jiangli, "Chanley, may kailangan kang dapat ingatan." Nang marinig ni Chanley na binanggit ang buong pangalan niya ni Jiangli, nakaramdam ito ng pagpapahalaga. Tinapik niya ito sa balikat at sinabing, "Dito sa Apocalypse, kahit saan maraming panganib. Ang Su Family Town ay kilalang masagana sa pagkain at gulay, kaya hindi maiwasan na makapukaw kayo ng atensyon. Kaya dapat lagi kang alisto." "Oo, kapatid na Jiangli," sagot ni Chanley. "Tatandaan ko ang mga sinabi mo." Pagkatapos mo pasalamat ni Chanley, bumaba na ito sa sasakyan. Ang paalala ni Jiangli kay Chanley ay may malalim na dahilan. Iniisip ni Jiangli na ang Su Family Town ay pwedeng maging natural na harang sa kanyang bilya laban sa mga tagalabas. Sinabi niya yon kay Chanley para itanim sa isip niya na ang lahat ng hindi kilala at tagalabas ay tuturing ilang potensyal na kalaban. Nang makarating na sa nayon si Chanley, tuwang-tuwa ito na pumunta sa bagong pinuno ng nayon para ibalita ang magandang balita. Umaasa ito na pupurihin siya. Kaya lang, napagalitan lang ito. "Sinong may sabi sa'yo na gumawa ka ng sarili mong desisyon?" sabi sa kanya ng ika-6 na lolo. Pinawisan ng malamig si Chanley at sinabing, "Lolo, ginawa ko ito para protektahan ang ating nayon, para hindi tayo atakihin. Makita nyo naman kung gaano kalakas si Jiangli. Wala tayong kakayahan para labanan siya." Nagalit si ika-6 na lolo. "Kung hindi lang sana umurong ang itlog mo kahapon, hindi sana maraming nawala at namatay sa atin. Ang ika-3 mong lolo ay namatay dahil din sa'yo. Tapos ngayon gumagawa ka ng sarili mong desisyon para makipagkasundo. Nawala na sa'yo ang pagiging Su sa pamilya Su." Napatigil saglit si Chanley dahil sa masasakit na salita na binitawan sa kanya ng kanyang lolo. Sumagot ito, "Pero nangako ako kay ika-3 lolo na poprotektahan ko ang Su Family Town. Hindi natin talaga kayang labanan si Jiangli. Wala tayong ibang pagpipilian kung hindi makipagkasundo." Lalo nagalit si ika-6 na lolo. Hinampas niya ang kamay niya sa lamesa para patigilin si Chanley. "Siguro ba ngayon ang pinuno ng angkan? Sa tingin mo ba mas matalino ka sa akin? Simula ngayon, lahat ng gagawin mong aksyon ay kailangan ipaalam mo muna sa akin. Hindi ka pwedeng gumawa ng desisyon mong mag-isa." Nalungkot si Chanley. Alam niya sa sarili niya nakapuri-puri ang ginawa niya, pero pinangaralan pa rin siya na parang siya ang may kamalian. Nang makita ni ika-6 na lolo ang mukha ni Chanley, nilapitan niya ito at tinapik sa balikat, sabay sabing, "Alam ko maganda ang intention mo, pero masyado ka pang bata. Maraming bagay ang mga dapat isaalang-alang sa ngayon. Dahil sa'yo, malaki ang nawala sa pamilya Su. Kung hindi lang kita ipinagtanggol sa harap ng ating angkan, malamang ipinatapon ka na sa labas ng nayon." Sasabat pa sana si Chanley, kaya lang pinigilan ito ni ika-6 na lolo. "Alam ko ang gusto mong sabihin. Para sa ikabubuti ng lahat, kailangan mong manatili dito sa nayon para makabawi sa mga kasalanan mo. Kaya kailangan mong sumunod sa mga utos ko simula ngayon." Walang nagawa si Chanley kung hindi ang sumangayon. Nang makontento na sa sagot si ika-6 na lolo, "Pwede ka nang bumalik," sabi ni Chanley. Habang pinapanood niya ito na naglalakad palayo, iniisip niya na ang mga kabataan ngayon ay arugante at mapagmataas. Iniisip nila na kaya nilang baliwalayin ang mga matatanda dahil lang nagkaroon sila ng espesyal na abilidad. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cellphone para i-chat ang mga ibang sangay ng angkan. Sinabi niya na wag na silang mag-alala dahil tinawagan na niya si Jiangli at pumayag na ito sa kasunduan nila. Hindi na siya magiging banta sa kaligtasan natin sa inaharap. Ang ibang sangay ng angkan na nag-aalala na baka umatake si Jiangli ay gumaan ang mga loob at pinuri sa ika-6 na pinuno sa kanyang kakayaan. At sinabi pa nila na dapat sinuportahan na nila ng mas maaga si ika-6 na pinuno para maging leader ng angkan. Hindi sana nangyari ang kabadbalan na desisyon ng ika-3 pinuno na nagresulta ng pagkamatay ng karamihan. Nang mabasa ito ni ika-6 na pinuno,
Nasiya nito at nakontento. Bumulong ito. Ang walang muwang na batang yun na alam lang kung paano maglaro sa bahay ay hindi niya ako magugulangan dahil alam ko kung paano maglaro sa buhay. Samantala, pagbalik sa bahay ni Jiangli para mabawasan ang pag-aalala, ibinahagi nito sa dalawang magpinsan ang napagkasunduan. Simula ngayon, sabi ni Jiangli, hindi na pupunta ang pamilyang Su para guluhin tayo. Napapalakpak si Yang Mi nang marinig ito. Kaya lang si Joker, tinignan niya nang may pangungutya si Yang Mi. Talaga? Sa ganun lang natatakot ka? Sabi ni Joker. Sanay na kasi sa ganitong pangyayari si Joker. Kung napagpasya ni kapatid ni Jiangli na wag silang ubusin, yun na yung pinakamalaking awa na may bibigay niya. Sa bagay, sabi ni Joker, baka magsuka ka na naman ng apdo. Hindi ako takot, sagot ni Yang Mi. Ayaw ko na nang makakita ng madugong eksena. Hindi na pinansin ni Joker ang paliwanag ni Yang Mi at yumakap na ito kay Jiangli. Si kapatid na Jiangli ay napakalakas. Ang mga taga-nalin na yun ay hindi banta sa atin. Nagsimulang mag-alala si Jiangli dahil bigla niyang naisip ang kampo ng militar na kinuhanan niya ng mga kamasdate kung saan nakalikas ang mga tao doon ng maayos. Ang mga ganitong biyasang organisasyon, sabi ni Jiangli, ang pinakamapanganib. Si Yang Mi, dahil ayaw pauli kay Joker, pinuntahan si Jiangli sa likod para kunwaring bigyan siya ng masahe at sinabing, talagang lagi mong iniisip at pinag-aandaan ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Pero kahit papano nalutas natin ang kasalukuyang problema, sabi ni Jiangli, kaya nararapat lang na ipagdiwang natin ito. Pagkasabi ni Jiangli, pumunta kagad si Joker sa bar at sinabing kung magbidiwang kayo, dapat may konting alak tayo ngayong gabi. Nagpresenta rin si Yang Mi na siya na ang magluluto ng ulam at pulutan. Kung iinom tayo, sabi ni Jiangli, dapat konti lang. Medyo mahina ang tolerance ko sa alak. Sa isip ni Yang Mi, yari kayo ngayon sa akin. Sa pag-aartista ko, nasanay ako na uminom, kaya medyo malakas ang tolerance ko sa alak. Tuturuan ko kayo ngayon ng leksyon. Walang problema, sabi ni Joker. Kapag sakto na ang tama, hihinto na tayo. Pagkaraan ng ilang oras, bulagta na ang dalawang bebot sa sopa. Habang tumatagay si Jiangli, nakalimutan ko palang sabihin. Bago ako naging warehouse manager, nagtrabaho muna ako bilang taga-benta ng alak. Tinitigan ni Jiangli ang katawan ng dalawang bebot. At tinarap niya si Yang Mi. Wala nang patumpik-tumpik si Jiangli. Pinapak na kaagad ang labi ni Yang Mi. Nagising si Yang Mi. Hindi mo pwedeng gawin ito. Nandito pa si Joker. Kapag nagising siya, paano mo ipapaliwanag ito? Okay lang yan, sabi ni Jiangli. Tulog at lasing na yan. Huwag ka na lang gumawa ng ingay para hindi siya magising. Sa pagkakataong ito, tinuruan ng leksyon ni Jiangli si Yang Mi na kahit may masarap na bumubukol, wag na wag kang rungol. Ilang araw ang lumipas. Biglang may padala ng mensahe si Chanlei kay Jiangli at sinasabing, kailan mo ako yayayaing lumabas para sa isang misyon, kapatid na Jiangli? Ang pananatili dito sa bahay ay nakakainig. Sa palagay ko, kapatid na Jiangli, kailangan nating bumuo ng malakas na grupo, mga 5 tao, at kada miyembro ay re-representa ang isang kulay. Napahawak na lang sa noo si Jiangli nang mabasa ito. Nagpatuloy pa si Chanlei, ang magiging pangalan ng pangkat natin ay Maagari. Ako ang asul na hari. At ikaw naman ang walang kulay na hari. Sa palagay mo, kapatid na Jiangli. Hindi na natiis ni Jiangli ang inis. Nireplyan niya ito na may kasamang insulto. Tabatchoy, wala ka bang magawa? Nawawala ka na yata sa katinuan. Pero si Chanlei, wala lang. Hindi man lang ito nasaktan. Mas naramdaman pa niya na napalapit siya kay Jiangli. Nag-send ito ng emoji at pinuri pa si Jiangli. Galing mo talaga, kapatid na Jiangli. Paano mo nalaman na naiinip ako buong araw? Parti ba ito ng plano mo? Kahanga-hanga ka talaga. Hindi na nakapagsalita si Jiangli at naisip niya ang mga taong kagaya niya na binabaliwala dati ng lipunan na kapag may nakilala sila at pinakitaan sila ng kahit konting kabaitan ay ibibigay ng mga ito ang buong tiwala nila. Kahit napagsalitaan ko siya ng masasakit, ilisipin lang niya ito ng positibo. Kaya hindi na kinaya ni Jiangli na pagalitan pa si Chanlei. Nagpadala pa ng mahigit sa 100 ng mensahe si Chanlei. Pero nireplyan na lang ni Jiangli ng, ganun ba? O, talaga? Tumayo na si Jiangli. Habang papunta ito sa control room, iniisip niya, bakit parang pakiramdam ko napakasalbahe ko? Kapag nainip si Jiangli, lagi siyang pumupunta sa control room para tignan ang lahat sa mga CCTV monitor at kung may panganib ba sa seguridad. Nagawa na niyang minapangasiwaan ng maayos ang hardin at naisip ni Jiangli, mukhang hindi na magiging problema ang pag-survive dito sa safe house. Kaya lang, nag-aalala ako dito sa cybersecurity. Ang supercomputer na ito ang may kontrolado sa lahat ng program dito sa safe house. Maginhawa ito, oo. Pero kung wala ito, ang safe house ay magiging paralisado sa isang iglap lang. Naiintindihan ko na nahap may lupenga ang phone ko. Pero bakit pati si Chanlei?
ay nalaman ang numero ng phone ko. Ibig sabihin talaga may kahinaan ng network security ng safe house. Kung mahap ng isang dalubhasa ang network, guguwo ang safe house ko kahit hindi atakiin. Samantala si Yang Mi at Joker ay nagdidiskusyonan. Balisang magsalita si Yang Mi. Kier, kailangan mo akong tulungan dito. Matagal ka nang kasama ni Jiang Li. Panigurado makikinig siya sa'yo. Pakiusapan mo lang siya. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, tubo ni Joker. Pero kilalang kilala ko si Jiang Li. Hindi siya papayag. Hindi tayo pwedeng basta tatayo na lang at hihintayin siyang mamatay. Pinsan mo rin siya, sabi ni Yang Mi. Pero hindi natin alam ngayon kung anong nangyayari doon, sabi ni Joker. Masyadong mainat na tao si Jiang Li. Hindi siya susugal kahit konting panganib lang. At saka, sa kanya tayo umaasa para mabuhay. Kung sakaling may mangyari sa kanya, wala sa atin ang makakasarbayd. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmuni-muni, inginit ni Yang Mi na kahit ano paman, kailangan kong subukan. Gagamitin ko ang uling bara ko, ang aking sariwang katawan. Tinignan ni Joker si Yang Mi na may pagkasiwa. Ibig sabihin plano mong akitin siya? Para lang kay Shinshin, sagot ni Yang Mi. Tumayo si Joker at nagalit ito. Iniisip mo ba na hindi ko alam ang mga ginagawa nyo kapag nakatalikod ako? Nagulat si Yang Mi. Nasabi na lang niya na tulungan mo na lang ako na akitin siya. Tulungan kita? Galit na sabi ni Joker. Hindi ako gagawa ng mga ganong kasuklam-suklam na mga bagay. Pero paano si Shinshin, sabi ni Yang Mi. Bigla pumasok si Jiang Li na kanina pang nakikinig sa pinto at nagtanong ito. Bakit gising pa kayo sa ganitong kalagitnaan ng gabi? Anong pinag-uusapan nyo? Hinawakan ni Yang Mi ang kamay ni Jiang Li at kalmadong sumagot. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa pamilya namin. Pamilya? Sabi ni Jiang Li. Sabihin nyo rin sa akin. Sana sa ating tatlo wala nang maging sikreto. Dahil ba may mga buhay pa kayong kamag-anak o kapamilya na gusto nyong dalhin dito para magsama-sama kayo? Humiling si Joker at sinabing, hindi sa ganon. Nawalan na ako ng kontak sa pamilya ko bago pa magsimula ang apocalypse. Mag-isa akong pumunta sa Heavenly CCT kaya matagal na akong walang balita sa pamilya ko. Sa malamang sa puntong ito, wala nang buhay sa kanila. Nautal na nagsalita si Yang Mi at sinabing, may pinsan ako na kinontak ako. Nasa panganib siya at pinakiusapan niya ako na gumawa ng paraan para iligtas siya. Nang marinig ito ni Jiang Li, nagsalita ito. Yun pala ang pinag-uusapan niyo kanina. Kayong dalawa, anong magagawa niyo para iligtas siya? Huwag niyong sabihin na ako ang magliligtas sa taong hindi ko naman kaano-ano. Alam niyo naman, hindi ako matulungin na tao. Nang maramdaman na ni Yang Mi na hindi sasangayon si Jiang Li, inawakan niya ito sa braso at nagmakaawa. Pakiusap, Jiang Li. Siya na lang ang tani naming kamag-anak sa buhay. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mamatay na lang. Yumakap din si Joker sa kabila at tumingin kay Jiang Li na nagmamakaawa. Pamilya namin siya. Kung mamamatay siya at wala kaming ginawa, hindi kami patatahimikin ng konsyensya namin. Tinignan ni Jiang Li nang walang pag-asa ang dalawang magpinsan. Alam niyo naman ang sitwasyon sa labas, sabi ni Jiang Li. Ang impormasyon tungkol sa akin ay hindi na sikreto. Hindi ko alam kung ilang tao ang nagtatangka sa aking mga supply. Tumayo na si Jiang Li at sinabing, wala na dapat tayong pag-usapan. Gusto niyong sumugal ako sa malaking panganib para lang sa taong hindi ko kilala. Nang makita ng dalawang magpinsan ang pagtanggi ni Jiang Li, nataranta at umiyak na ang mga ito. Umapit sila sa binti ni Jiang Li. Jiang Li, hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Hiyak na sabi ni Yang Mi. Pakiusap, sabi ni Joker. Kung ipapangako mo na ililigtas mo siya, gagawin namin ang lahat para bigyan ka ng kasiyahan sa inaharap. Sabay bulong ni Joker sa tenga ni Jiang Li. Basta pumayag ka lang, yayamyamin ka namin ni Yang Mi ng sabay to the max. Nagliwanag na parang kerek na araw ang mga mata ni Jiang Li nang marinig ito. Seryoso ba kayo? Payag ka ba? Tanong ng dalawa. Puno ng pag-asa ang mga mata ng magpinsan. Habang iniintay si Jiang Li na tumango, huminga ng malalim si Jiang Li. Nang magsasalita na sana ito para tumanggi, biglang nagsalita si Yang Mi. Ang pinsan ko na si Shinshin ay may kapansanan. Isang milagro at nakasarbay pa siya ng ganito katagal. Sa malamang, desperado na siya dahil humingi siya ng tulong sa walang kwenta niyang ate. Kapag naiisip ko to, sumasakit ang dibdib ko. Napaisip si Yang Li, Shinshin, yun yung genius na hacker na nabanggit nila nung nakaraan, na 18 taong gulang. Napuno ng pananabik ang puso ni Jiang Li. Ang malaking sakit sa ulo ko ngayon sa isip ni Jiang Li ay ang issue sa cybersecurity. At ang pinaka-importante sa lahat, ang kausayan at katapatan. Pinsan siya ng dalawang ito, kaya walang kaduda-duda sa kanyang katapatan. Habang iniisip ni Jiang Li ito, hinawakan niya ang dalawang kamay ng magpinsan. Pinignan niya ang mga ito na parang may pagpapahalaga at pagmamahal. Huwag na kayong mag-alala, sabi ni Jiang Li. Dahil pinsan niyo siya, parang pinsan ko na rin siya. Ako si Jiang Li, hatapang at tao, ay hindi tutungang at aaya na mamatay ang pinsan natin. Nang marinig ng magpinsan ang mga salitang binitawan ni Jiang Li, sobrang natuwa ang mga ito.
Lalong pumogi si Jiang Li sa mata ni Joker at iniisip niya na laging inuuna ni Jiang Li na isipin ang sarili niya. Pero sa pagkakataong ito, pumayag ito. Malamang love na niya ako, sa isip ni Joker. Napaluha din sa saya si Yang Mi. Salamat kapatid na Jiang Li. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang kabaitan mo. Tinignan ni Jiang Li ang dalawa at sinabing, sa tingin niyo ba na ako na si Jiang Li ay walang puso at walang pakialam sa nararamdaman ng iba? Mali kayo. Ang kaibang ko sa ibang tao ay ang panlabas ko na itsura. Pero pinapahalagaan ko ng sobra ang mga tao sa paligid ko. Hindi kita pinagdudahan kahit konti, sabi ni Joker. Alam ko na ang itsura mo ay walang pakialam at emosyon, pero may mabuti kang puso. Nagkamali ako sa pagkakakilala sa iyo, sabi ni Yang Mi. Kailangan ko talagang pawilan ka sa kabaitan mo sa pagkakataong ito, kahit isang beses lang. Sabay hawak sa buto ito ni Jiang Li. O, isa lang? Minamalit mo yata ako, sabi ni Jiang Li. Sumagot ng may pagkapilya si Yang Mi. Hanggat kaya ng iyong abilidad, gagawin natin, sabi ni Yang Mi. Sa sumunod na umaga, pagkatapos makaranas ng unlip-ups ni Jiang Li, tinanong na nito sina Joker at Yang Mi kung anong sitwasyon ng kanilang pinsan. Seryosong nagsalita si Yang Mi at sinabing, si Yang Shinshin sa ngayon ay natrap sa Azure Sky Academy. Baka narinig mo na ang academy na to. Isa itong eskwela ng Maharlika. Pribado ito at ang mga nag-aaral dito ay mula kinder hanggang kolehiyo. Mga piling bata lamang ang mga nakakapag-aral dito mula sa makapangyarihan at mayayamang pamilya. Pero tumatanggap din sila ng kaunting mga enyo. Ang mga nakakapagtapos dito sa eskwela na to ay malaki ang potensyal na magtagumpay sa politika at mga negosyo. Nang marinig ito ni Jiang Li, nagtataka ito. Paano nakasurvive ang isang babaeng baldado ang mga paka sa ilalim ng malamig na panahon at sa kabila ng kakulangan ng pagkain? Ang hirap ma-imagine kung paano siya nakakasurvive hanggang sa ngayon. Nagpatuloy si Yang Mi. Ang ganong kataas na antas ng eskwelahan ay may mga espesyal na mga pagkain at meron din silang warehouse para imbakan ng mga pagkain. Nagkataon si Yang Shinshin ay nakapagtago sa kapeterya nang magumpisa ang matinding niebe, kaya hindi siya namatay sa gutom. Pero nagdududa pa rin ako, sabi ni Jiang Li. Kung kaya niyang tumawag, bakit hindi ka pa niya tinawagan dati? Bakit na yun lang? Nang marinig ito ni Yang Mi, nagtaka rin ito. Hindi ko rin alam, sabi ni Yang Mi. Sandali, tatawagan ko siya ngayon. Masyado kasi akong nag-alala kahapon, kaya marami akong hindi na itanong. Pagkatapos ng ilang subok na pagtawag, beep, 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 hindi nila ito matawagan. Naalala ni Yang Mi, na kahit dati kapag tinatawagan ko siya, hindi ko siya makontak. Kahit isang ring lang ng phone niya ay wala, kaya hindi na ako umasa. Sa puntong to, kinutya ni Joker si Yang Mi. Baka iniisip ni Yang Shinshin na patay ka na nung una pa lang, kaya hindi ka na niya tinawagan. Ang tanong si Jiang Li, gaano kalayo ang Azure Sky Academy mula dito? Nang makita ni Jiang Li ang ekspresyon ni Yang Mi na hindi sigurado, nilabas niya ang cellphone nito at binuksan ang Google Maps. Mahina na ang signal at may problema na rin ang satellite, kaya ang kaya na lang natin tignan ngayon ang distansya sa Google Maps. Nalaman ni Jiang Li na ang Azure Sky Academy ay nasa lokasyon ng West Mountain District, mga 23 kilometro ang layo mula sa Bilya. Sa ganitong kalayo, sabi ni Jiang Li, milagro nang nakatawag siya sa'yo. Pero posible din talaga na iniisip niya na patay ka na, kaya hindi na niya naisip na kontakin ang walang pakinabang niyang pinsan. Tara, sumama kayo sa akin sa control room, sabi ni Jiang Li. Sa panahon ngayon, ang mga ordinaryong mga cellphone ay hindi na nakakasadap ng signal. Pero ang supercomputer dito sa control room, baka kayanin ito. Pagkatapos pindutin ang phone number ni Yang Shinshin, mga ilang segundo, matagumpay na kumonekta ang tawag. Agad at sumayat na nabik ang magpinsan at nagsalita. Yang Shinshin, kami ito, ang pinsan mo. Ano ang sitwasyon mo dyan? Gagawa kami ng paraan para mailigtas ka. Ang boses sa kabilang linya ay paputol-putol at malakas ang ingay. Ang narinig lang nila sa kabilang linya ay nasa kapeterya siya ng eskwelahan at mukhang nasa malaking panganib na sitwasyon. Kaagad na nagtanong si Jiang Li, anong klaseng panganib ang kinakaharap mo? Bago pa siya makasagot, may mga sumisigaw na. Takbo! Takbo! Nandyan na yung halimaw. Kasabay ng mga sigaw, may humalulong ng napakalakas na mukhang hindi tao at galing sa malaking halimaw. Biglang maputol ang tawag sa kalagitnaan ng inay at nagiwan na lang ito ng beep, 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 beep. Sa isip ni Jiang Li, ang akala niya ay isang simpleng pagpunta lamang ito sa isang lugar at magligtas ng isang tao. Pero ngayon, naisip niya na ang sitwasyon ay mas mapanganib kesa sa inaasahan niya. Sa tawag na yon ay may nakakakilabot ng halimaw at ang ingay na naririnig ay nanggaling sa mga buto at parte ng katawan na pinunit ng halimaw na naririnig ko lang sa mga zombie na pelikula. Mukhang eskwelahan na yon ay mayroong halimaw na nagnutit sa ayop. Ayaw ko pa naman ng gulo sa isip ni Jiang Li. Nang makita ng dalawa na nag-aalinlangan si Jiang Li, kumapit ang mga ito at nagsalita ng may pagsuyo.
Kapatid na Jiang Li, nangako ka, hindi mo na pwedeng bawiin yon. Tumawa lang si Jiang Li at sinabing, huwag kayong mag-alala. Kapag sinabi ko na ililigtas ko siya, ililigtas ko siya. Mukhang ang sitwasyon ay medyo mahirap, kaya kailangan kong tawagin ang dalawang kakampi nating mutant na sina Uncle Liu at si Chanlei para tulungan ako. Sa isip ni Jiang Li, si Uncle Liu ang magiging harang at mangunguna, samantalang si Chanlei ang sa gitna para kontrolin ang yelo at niebe, habang ako naman ang nasa likod para umanap ng pagkakataon at makabitaw ng sorpresang atake. Kung sakali mang magkaberya, ako ang unang makakatakas. Tinawagan na kaagad ni Jiang Li si Chanlei, natat nang lumabas. Sumangayon na rin si Uncle Liu. Naisip ni Jiang Li na kung mutant man yun na tao o hayop, kahit na nakakatakot pa ang ginawa niyang inay, kung iisipin, nakasurvive ng ilang buwan si Yang Xinxin na paralisado ang mga paa. Ibig sabihin kaming tatlo ay hindi kami mahihirapan. Kaya lang, kailangan ko pa rin mag-ingat, lalo na hindi ko pa kilala ng lubos ang kalaban. Sa sumunod na umaga, naganda ang magpinsan ng maraming masasarap na pagkain. Hindi masyadong kumain si Jiang Li. Naisip niya, kung kakain siya ng alo-along pagkain, baka magpururot ito at hindi rin siya uminom ng maraming tubig dahil makakaapekto ito sa kanyang bilis at galaw. Kung sakali man na gumamit ako ng maraming lakas sa isip ni Jiang Li, marami naman akong pagkain at tubig sa aking kabilang space para mabawi ko ang aking lakas. Lahat ng mga armas at kagamitan ni Jiang Li ay nakahanda na at preparado na ito. Tumawag na si Chanlei at sinabing, nakatawid na ako ng ilog. Bilisan mo at hintayin na lang kita dito sa daan. Dahil alam ni Chanlei na puno ng patibong ang bahay ni Jiang Li, kaya wala siyang lakas ng loob para lumapit. Okay, sige, sabi ni Jiang Li, pupunta na ako, sabay patay ng tawag. At sinabihan niya si Yang Mi at Joker, para masiguro ang inyong kaligtasan, kailangan niyong manatili sa basement. Bakit kami pupunta sa basement? Hindi baligtas itong bahay? Tanong ni Yang Mi. Naintindihan kaagad dito ni Joker. Hinila niya si Yang Mi papuntang basement at sinabing, huwag ka nang masyadong magtanong. Sumunod ka na lang sa sinabi niya. Alam na ni Joker ang iniisip ni Jiang Li. Ginawa niya ito dahil nag-aalala siya na baka ang impormasyon na ibinigay nila ay isang patibong na pinagandaan nila ng magkakasama. Yun talaga ang paraan niya sa paghawak ng mga sitwasyon at mga bagay-bagay. Nilak na ni Jiang Li ang 2 kwarto at walang makakabukas nito mula sa labas kung hindi lang siya. Salamat Jiang Li, sabi ni Joker. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Nagsalita rin si Yang Mi, dapat ibalik mo si Xinxin ng ligtas. Nangako din si Jiang Li at sinabing, basta inabutan ko siya ng buhay, ibabalik ko siya dito ng ligtas at buong buo. Napabuntong hininga si Jiang Li pagkaalis niya ng basement at sinabing, ayoko talagang maging maingat sa lahat, lalo na sa mga taong malapit sa akin. Pero para mabuhay ng ligtas dito sa apokaliptik na mundo, hindi ko kayang magbigay, kahit katiting lang nakapabayaan.